Batiin po muna natin yung katabi natin. Magandang umaga, kapatid! Para po sa pagsimula po ng ating gawain, tayo po'y magpahanda sa Panginoon. Gagawin po natin ang Holy Spirit. Tayo po'y magpahanda. Siya sa pagpahanda po sa atin. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Holy Spirit, you captivate my soul. Every day I go to love you more inside my Holy Spirit, come on I need your anointing, come in your power. Holy Spirit, you captivate my soul. Every day I go to love you Reach me for your heart, all my life in your hand, drawing me closer to you. Lord, marami pong salamat sa maganda pong umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord God, sa pag-iingat, sa kalakasan, sa mga biyaya, Lord, na patuloy pong ipinagkakaloob sa bawat isa. And Lord, sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit, Lord, sa inyo pong banal na harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming pong mga nagawang pagkakasala, Lord. Linisin mo po, Panginoon, ang aming pong mga puso at isipan, Panginoon. Lord, sa amin pong gawain ngayon pong umaga, nawa, Panginoon, ikaw lamang yung maitaas sa amin pong kalagitnaan. Ikaw lamang, Lord God, yung maranasan ng bawat isa, yung presence mo, Panginoon, yung maghari, Lord, sa amin pong kalagitnaan. At ingatan mo, Panginoon, yung amin pong mga kapatid, Panginoon, na patungo po dito, makarating po ng ligtas. And Lord, sa amin pong pagsamba, ikaw lamang po yung maitaas, ikaw lamang yung maging focus, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. Ano man, Panginoon, yung mga alalahanin namin, Panginoon, ay ibigay po namin sa iyo, ipagkatiwala po namin sa iyo. At ikaw lamang, Panginoon, yung maging sentro ng aming pong pagsamba ngayong umaga. At we pray, God, sa aming pong pag-aawitan, pagpupuri, Panginoon, ihanda mo yung puso namin, Lord God, ang bawat mensahe ng awitin, Panginoon, ay maging personal na awitin po namin sa iyo. At ang mensahe, Lord, ng aming pong pastor, Panginoon, ay magsilbing blessing sa bawat isa at patuloy mo po siyang bigyan ng anointing, Panginoon, karunungan, kalakasan, Panginoon, ibuhos mo po sa kanyang buhay. Maraming pong salamat, Lord, sa iyo pong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Basahin po natin yung verse. Sabi po dito sa Isaiah 25:1. Sabay-sabay po natin basahin. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things. Things planned long ago. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po lumapit sa akin ng Diyos sa buhay.
Father, every tribe will sing of your greatness. Every nation will bow down on our knees to worship you because you are worthy to be praised. You are worthy to be exalted on high, Panginoon. Nararapat ka purihin, nararapat ka sa Panginoon, Panginoon. Ang aming pagbubuhay hindi pa sapat, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan because you alone are worthy to be exalted on high, Panginoon. You alone
Sige po mga kapatid, pwede na po tayo maupo at tayo po ay manalangin. You deserve the praise, worthy is your name. Kaya po na aming inaawit, Panginoon. Dapat kang purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, Lord, sa iyong katapatan sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa aming buhay. Lord, ikaw ang Diyos na nais mo pong patuloy ng aming buhay ay mahubog. Ayon po, Lord, sa iyong plano, ayon sa iyong naisip. Lord, sa sandali po ito, patuloy po namin bibigyan ng kapurihan at kalwalhatian ng iyong pong dakilang pangalan. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pagtataas ng mga pasasalamat po namin sa umaga po ito. Lord, sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat, O Diyos, sa panibagong taon na ipinagkaloob po sa kanila. Patuloy, Lord, dalangin ko po, muli mo po silang samahan, muli mo po silang pangunahan, muli mo po, Lord, na gabayan at palaguin ang kanilang pananampalataya upang, Lord, sa iyong paggabay ay patuloy nilang magawa ang naisip po upang sa iyong paggabay, Panginoon, patuloy na mapalago po ang kanilang pananampalataya at magamit po po, Diyos, ang kanilang buhay. Lord, sa umaga po ito, maraming salamat din kung meron po sa aming mga kapatid na nagdaos ng kanilang pong mga anibersaryo. Patuloy mo pong patatagin ang kanilang pagsasama. Dalangin ko sa anumang pagsubok, sa anumang karanasan, sa anumang mga, Lord, may hirap na sitwasyon na maaari nilang pinagdadaanan sa kanilang buhay. Ang patuloy na pagsama mo po at ang bigkis ng iyong pag-ibig ang siyang manatili po sa kanila. Dalangin ko po, Diyos, na patuloy na ikaw ang Diyos na magpala sa kanila. At gawin mo po silang isang mabuting halimbawa sa mga taong nakapaligid po sa kanila. Makita ng mga taong ito ang iyong pag-ibig, ang siyang sanhi, Lord, na nagpapatibay ang kanilang relasyon. Dalangin ko po, Lord, sa anumang karanasan, sa anumang pagsubok, ay lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. So umaga po ito, Diyos, maraming salamat po sa mga panalangin na iyo pong patuloy na dinirinig gaya ng iyong pangako na sa sino mang tatawag sa iyong pangalan ay hindi mapapahiya. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay tapat sa iyong pong mga pangako. Sa bawat nang hahawakan sa iyong mga pangako, O Diyos, Lord, tinutupad mo po ito. Ikaw ay matapat noon, ngayon, magpakailanman. Lord, sa umaga po ito, maraming salamat din, Panginoon. Lord, sa aming mga buhay, na Lord, maraming mga karanasan, maraming mga pagsubok, iba't ibang mga bagay, Panginoon, ang maaari namin napapagdaanan. Pero yung Lord, yung pagkalinga mo, yung kabutihan mo, Lord, laging naroon, kailanman, O Diyos, ay hindi ka nagkulang. At gaya ng iyong pangako na sinabi mo po sa iyong salita, hindi kita iiwanan, hindi pababayaan man. Lord, salamat sapagkat ikaw ay matapat sa lahat ng panahon. Kalakip na mga pasasalamat sa umaga po ito, Diyos, ay ang aming patuloy na pananalangin po sa iyo. Sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol, Lord, sa kanilang buhay, pananampalataya, na ang nais nila, O Diyos, ay lalo ka pang makilala. Nais nila, O Diyos, ay lalo pang lumalim ang kanilang pananampalataya. Lord, dalangin ko po, bigyan mo po ng kaunawaan ang bawat isa na ikaw ang Diyos na laging nakahanda upang palaguin, upang palalimin ang aming mga pananampalataya. Paunawa mo po sa bawat isa na, Lord, yung bahagi po namin ng pagpapasakop po sa iyo. Pagbibigay po namin ng aming sariling kalooban upang ipasakop po ito sa iyo. Upang ikaw ang maghari at
kontrol sa aming buhay. Lord, yun po ang paunawa po sa amin. Upang sa aming buhay makagawa ka ng lubos. Mapaunlad mo ang aming pananampalataya. Mapalalim mo po ito, Panginoon, na sa aming paglilingkod, O Diyos, andun yung kagalakan, na sa aming pagsasakripisyo, Panginoon, nandun yung, Lord, kapayapaan na nagmumula po sa iyo. Lahat ng bagay na mayroon kami ay sa iyo, O Diyos. Pinagkakatiwalaan mo lang po kami. Gawin mo kami matapat na katiwala sa anumang biyaya, sa anumang pagpapala na mayroon kami. Huwag pong maging sarado ang aming mga palad, sapagkat nais mo po ay ang bukas na palad upang lalong pang mapunan ang aming mga kamay ng pagpapala mo, O Diyos. Sapagkat ikaw ang Diyos na puno ng biyaya. Sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay, maging ang aming buhay. Wala po kaming pagmamayari dito sa lupa. Lord, lahat ng bagay ay pinagkatiwala mo lang po sa amin. Masumpungan mo po sa aming puso. Masumpungan mo po sa aming buhay na nagiging tapat po kami sa mga bagay na ibinibigay mo po sa amin. Sa mga bagay na ipinapamamahala mo po sa amin. Particular, Lord, sa aming buhay personal. Yung mga bagay na aming kinikita, aming pinagtatrabahuhan, ikaw po yung nagpapala, Panginoon. At meron kang pamantayan na yung sinabi, Lord, na kami ay maging tapat at ang iyong pagpapala ay dadaloy, Panginoon, ng lubos sa aming buhay. Lord, salamat sapagkat sa lahat ng panahon, ikaw ay mabuti sa aming buhay. Sa kabila, O Diyos, ng mga pagkukulang ng bawat isa po sa amin, naroon, Lord, minsan hindi kami tapat, pero ang katapatan mo, Lord, hindi nagbabago. Kagaya mo po na aming Ama, turuan mo po kami na iyong mga anak na tularan ng aming Panginoong Hesus na naging tapat sa iyo sa lahat ng bagay. Sa panahon ng kanyang buhay dito po sa lupa, Lord, ang iyong kalooban, ang kanya lamang sinunod, hindi sa sarili niyang kalooban. Masumpungan mo nawa ito sa aming buhay, na hindi ang sarili po namin ang nasusunod, kung hindi ang kalooban mo. Masumpungan mo kami na napagkakatiwalahan sa anumang bagay na binibigay po sa amin, sa anumang mga tungkulin na pinagkaloob mo po, na nakikita mo pong ginagampanan po namin ng buong sigasig, ng buong husay. Sapagkat ito po ay hindi namin tinanggap sa tao. Ikaw ang nag-atang po sa amin ito. Ikaw ang nagkaloob upang maging bahagi, Lord, sa iyong ubasan, upang mapaunlad, Panginoon, ang iyong kaharian dito po sa lupa. Upang ang iyong salita ay patuloy po naming madala sa iba't ibang tao, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala po sa iyo. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa kagalingan, sa mga kapatid po namin na nakakaranas ng karamdaman, tinataas po namin sila sa iyo. Sa umaga pong ito, nataas ko po sa iyo ang aming kapatid na Jewel, na kung saan, Lord, andoon, Lord, yung Lord, suliranin dahil sa karamdaman, dumadalangin po kami ng kagalingan para po sa Kanya. Ikaw po ang Diyos na umawak po sa kanila, magbigay ng katatagan upang sa kanilang, Lord, pagharap sa ganitong suliranin ay lalo pa silang magtiwala at maging matatag sa pananampalataya. Pagkaloob mo rin ang kanilang kailangan, Panginoon, ikaw ang sumama po sa kanila. Kaya din po, Lord, si Patricia, Panginoon, patuloy, Lord, ng kagalingan, tinataas din po namin sa iyo na yung kanyang karamdaman na hindi matukoy. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam. Dalangin ko po, ayon po sa iyong kapangyarihan, na ikaw ang aming dakilang manggagamot. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ay patuloy niyang maranasan ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Bigyan ng karunungan ang mga doktor na ginagamit mo po dito po sa lupa upang magsilbing manggagamot ng aming mga karamdaman. Lord, sa umaga po ito, dalangin din po namin si Ate Judith, Panginoon, na meron din karamdaman, Panginoon. Dumadalangin din po kami, O Diyos, ng iyong paghipo sa kanyang karamdaman
At tumadalangin po, O Diyos, na magalingan na nagmumula po sa iyo. Sa pangalan mo po, Diyos, maranasan po niyang kagalingan. At sa mga kapatid po namin na maaaring hindi nababanggit, pero may karamdaman, Panginoon, hipuin mo po silang lahat. Dalangin ko po, Lord, ang iyong kamay ay ipatuloy na, Lord, kumilos upang hipuin ang bawat isa sa kanila upang bigyan ng kagalingan. Lord, sa umaga po ito, kung meron man mga suliranin na kinakaharap ang iyong pong mga anak, patuloy mo pong patatagin ang bawat isa sa pamamagitan ng panghahawakan sa iyong mga salita, sa pamamagitan ng paglakad at pamumuhay ayon po sa iyong mga salita. At ang kalakasan na nagmumula po sa iyo ay mararanasan po namin. Sapagkat ang iyong mga salita ay liwanag, Panginoon, sa aming buhay. At ito po, Diyos, na nagbibigay ng matuwid na landas po sa amin upang magawa ang iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng kasipagan sa pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng kasipagan sa pananalangin. Bigyan mo po kami ng kasipagan sa pagdalo sa iyong mga gawain. Sa umaga pong ito, Lord, ang iyong pagpapala ay paranas mo po sa amin. Lord, lalong-lalo na po ang iyong po mga salita na aming pag-aaralan sa umaga pong ito. Maging pagpapala po sa bawat isa. Dalangin ko, ihanda mo po ang aming puso. Ihanda mo po ang bawat isa po sa amin na, Lord, sa aming pakikinig ay maunawaan po namin ang kahalagahan ng pinararating mo pong mensahe sa umaga pong ito. Upang mula sa iyong salita ay patuloy kaming mabuhay ng ayon sa iyong kalooban. At Lord, maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong pong salita. Maraming salamat po sa umaga po ito. Binabalik po namin lahat ng papuri paglulhati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, may bisita po tayo ngayon. Ngayon pong umaga. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po. Magnanay po sila. Sister Lympha po at yung kanya pong anak, si Ezra. So, palakpakan po natin ang Lord sa buhay po nila. Welcome po sa IRM Montalban. And welcome din po, welcome back kay Armin. Magaling na po siya sa kanya pong sakit. And yung nanay po, nakasama na po namin kanina sa cell group bago po mag-start yung worship. Okay, dapat po tayo sa mga announcement. Mamaya po, maaga pong isasagawa yung gawain po sa San Isidro para bigyang daan po yung meeting po ng LCC and CE teachers. Paalis po dito ng 1 o'clock po ng hapon. So yung meeting naman po ng teachers, alas 3:30 po ng hapon. Alas 3 po. Mag-chat po pag nakaalis na po sa San Isidro. So pa-flash po ng mga announcements for midweek service po. Sa next Sunday po ang speaker po natin sa Feb 15, speaker po Brother John, worship leader Sister Mary Joy, usher po Brother Boy, and testimony Brother Reynan Losada. Yung midweek service po natin, kasunod po nito ay prayer meeting. Pinanayaan po lahat na dumalo din po sa ating pong gawain, sama-samang pag-pray po sa Panginoon. And next po, Sunday service po, gagawin po natin yung renewal of marriage vow. Ang speaker po natin, Sister Elaine, worship leader Brother John, tithes and offering encouragement, Sister Maricar, usher, Sister Yula, and flower sponsor, Brother Ray, and Sister Susan Losada. Sa hapon naman po ito, kasunod po yung YMO and Calicab Valentine Fellowship. Ang title po nito ay 7 Rings of Marriage sa 5 o'clock po ng hapon gaganapin. Kasunod po na announcement, ito po yung sa IRM National Intercessory Prayer and Fasting. Isasagawa po sa ating pong mga tahanan ng February 23. Friday po ito, 8 a.m. hanggang 12 po ng tanghali. So nakalista po dito yung mga prayer concerns. Pwede rin po natin isama to sa prayer concern, yung ITA mission po sa darating po na Sabado, sa susunod po, February 24, Saturday po, 8 o'clock a.m. And lumalapit din po kami sa inyo sa mga nais pong magbigay, mag-extend ng help or ng sponsor
sa pagpunta po natin dito sa Aita Mission ay pwede pong makipag-ugnayan kay Pastora Myla. Palakpakan po natin ang flower sponsor ngayong umaga from Brother Reynan and Sister Rain. Yan, ihanda po natin ang ating pong mga puso, isipan, ating pong Bible sa pakikinig po ng salita ng Lord. Palakpakan po natin, Reverend Emmanuel F. Castro. Okay, good morning po sa atin. Good morning. Ayan, pwede po bang pakibati? Sorry po, excuse me po. Okay, pwede po bang pakibati niyo po muna ating mga kapatid na katabi? Sabihin mo, sa umagang ito, salamat kapatid at naririto ka. Ayan. So, napakabuti po ng Diyos. Alam niyo po, isip ko, no, kung lahat tayo talaga, no, actually marami pang wala dito, no, na magawa sa natin, makita talaga natin, ilan ba tayo talaga kung tayo ay magsisimba. So, ganito po, no, meron po tayong group chat, di ba? Sa bawat kapisanan po natin, may kalalakihan, may kababaihan, may YMO, may mga bata. Okay. So, ganito po gawin natin. Natasan ko po yung mga head po ng ating po mga group chat na i-remind natin, makuha natin na mapa-attend po lahat. Tingnan po natin ilan ba talaga tayo magiging bilang natin kung lahat ay present. Ano? So, i-workout po natin to kasi baka hindi rin sila nare-remind. Marami kasing no, yung pang-aagawang kaaway. Tandaan po natin, pag may gagawin ka sa Panginoon, merong distraction na ginagawa ang kaaway para yung ating concentration ay mapunta sa ibang bagay. Ano? So para makita lang natin, ilan ba talaga tayo pagka lahat talaga ay umaten, ilan talaga kaya yung magiging bilang po natin. Amen. Amen po ba ron? So, gawin po natin yun kasi yun naman po talaga yung dapat na ginagawa po natin na ma-inform. So maganda po doon, bago dumating yung Sunday, ma-inform na natin. So tanungin na natin lahat, kasi may mga kanya-kanya po tayong grupo, ano po? Okay, tabang tayo, dito tayo, yung kagrupo natin, wala dito. So mas maganda po yun, magkakasama po tayong sumasamba sa Panginoon. Amen po ba doon? Okay, so sa umaga po ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At inaanyayahan ko po bawat isa bago po tayo mag-umpisa. Tayo po ay sumandaling manalangin. Pwede po ba tayong tumayo para po sa paggalang sa ating pong Panginoon, sa ating pananalangin, Lord, sa umaga po ito. Patuloy mo aming pagpalain. Salamat sa Lord kagalakan sa aming mga puso na ikaw ay masamba sa umaga po ito. Sa pag-aawitan, Panginoon, at sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Dumadalangin po kami, O Diyos, na mapagpala mo po ang bawat isa po sa amin. At Lord, yung salita mo po ito ay patuloy, Lord, na pumilos. Itimo mo po sa aming puso. At Lord, aming maisabuhay tungo sa paglago ng bawat isa po sa amin, particular, Lord, ng aming pong pamilya. Lord, sa umaga po ito, kinikilala po namin ang iyong presensya. Nagpapalinis po kami, Panginoong Jesus, banal na dugo, dalisayin mo po kami, gawing karapat-dapat, ihanda mo po ang aming pusong espiritual upang sa pakikinig ng iyong mga salita, amin po itong ma-absorb, amin po itong matanggap sa aming puso. At Lord, aming hinihiling ang banal na Espiritu, ang siyang pumagitna po sa aming kalagitnaan, punuin ng kanyang presensya ang loob ng sanktuaryo ito ng pagsamba. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayong maupo. So, sa atin po, mahalaga po na sa ating buhay ay meron talagang nagaganap o nangyayari
Amen po ba doon? Sa ating pamilya, yung mga tatay ba, yung mga pamilya po ba dito, may mga pangarap po ba kayo? O parang nalungkot kayo sa meron po ba tayong mga pangarap? Yes. Di ba? Kaya nga kayo nagpapakapagod eh. Nagtrabaho. Di ba? Kaya nga kayo nagpapakapagod sa paggawa dahil meron kayong gustong mangyari. At iyon po ay mahalaga. Pero dito po sa ating pag-aaralan, tingnan po natin yung mga bagay na kailangan nating tutukan. Maaaring busy tayo sa mga bagay na pangangailangan na, alam niyo, materially, busy tayo. Pero minsan nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay sa pamilya natin na dapat pala ganito yung ginagawa ko. So, yun po yung ating pong titignan sa umaga pong ito. Ayan. So, yung ating pong pag-aaralan ay makikita po natin dyan, paki-flash nga po. Okay, ma, ikaw na siguro umupo doon. Ayan, okay na ba? Ayan, ano lang naman yan. Ha? Di, sige, basta sundan nyo lang po yun. Meron pong version, ma'am. Okay, so yun po yung ating andali lang po, ano po, ating para makita po. Yan, kita ba? Parang kulang. Okay, nababasa niyo po ba? Okay, so medyo mataas, parang mataas ng konti, ano po natin. Ayan. Kaya pa bang i-adjust yan? Pababa ng konti. Sige, wag na. Okay na yan. Okay na yan. Nababasa po naman. So, yung ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito, nababasa niyo po ba? Pakibasa niyo nga po. Okay, matatalas pa pala yung mata niyo, no? Kahit putol yung ano. Okay, sowing the best. Ang sabi niya po doon sa ilalim, pagtatanim ng mabuting binhi o bagay. So, napaka-importante po yan, no? Yung pagtatanim na ating ginagawa. Paki-plus nga yung kasunod na ano. Sabi niya po dyan, okay. Sabi niya po yan, nasubukan niyo na bang magtanim? Sino po rito yung mahilig magtanim? Taas nga po kamay. Okay. Ako po, nung bata ako, kasi elementary, sa amin kasi sa Pampanga, may malawak na ang eskwelahan po doon, malawak eh. Actually, ang pasok namin doon umaga hanggang hapon. Eh dito kasi sa NCR, ano lang eh, no? Hati yung oras eh. Sa probinsya kasi, ang pasok, whole day po. Tama po ba yung mga taga-probinsya nag-aaral dito? Isa nga sa haba ng oras, tumatakas ka na eh. Nagkakating classes. Okay, so meron kaming doon, may shop kami na tinatawag na ang tinuturo sa amin ay pag-gardening. Yan, kaya pagdating sa garden, marunong talaga ako, marunong ako gumawa ng plant yung tataniman ng mga gulay. So tinuro po sa amin yun, nagtatanim kami. Tapos kami mga kaklase, meron pa kami paligsahan. O sige, pagandahan ng tanim, paramihan ng bunga. So, ganun po yung ginagawa namin. So, kapag ikaw ay nagtatanim, no? Ano yung nagiging resulta po sa ating pagtatanim? Okay, meron po tayo, ano po nakikita niyo po dyan? Okay, meron bunga, meron kang na-harvest. Kasi yun yung namang expectation mo, no? Na mag-harvest ka. And actually, totoo po yung pag nagtanim ka, meron ka talagang ma-harvest. Ano po? At napakahalaga po yun sa atin, particularly sa agriculture, di ba? Kailangan po natin ng supplies, ano? At ganun din naman, no, sa ating pong personal na buhay. Okay. Sabi niya po dito, next slide please. Okay. So, eto po. Ano po nakikita niyo po dyan sa ating
Screen. Okay, isang pamilya. Okay. So sa pamilya, dapat merong ano po? Love. Okay. Sa pamilya, dapat merong pagkakaisa. Yung united, nagkakaisa. Okay. Sa pamilya, dapat merong support. Okay. Sa pamilya, dapat merong parang kulang ng isip. Okay. Support. Sumunod. Hurt. Ayun pala. Nakaano pala yun. Sorry. Meron palang style, no? Na gumagano. Alam ko, nawala na eh. Okay. Firm. Okay. Pagiging ano, no? Matatag, no? Actually, yung firm, ano yan eh. Tumutuko yan sa katatagan ng ano, ng pamilya. Tapos, bless. Tapos, direction. So, sa pamilya, itong mga bagay po na ito, dapat hindi ito nawawala. Di ba? Okay, dapat ito, tinitiyak natin, lalo na dito na may pamilya, tinitiyak natin sa loob ng bahay, nag-e-exist po ba to? O baka naman sa loob ng bahay, nagkikita-kita na lang kayo, tapos matutulog kayo, tapos kinabukasan, maghihiwa-hiwalay na naman kayo, di ba? Tapos magkikita-kita na lang kayo, kakain lang kayo, tapos tulog na naman. Tingin nyo, matatawag po ba nating pamilya yun? Di ba? Parang kumpanya na kayo eh. No? Parang mga trabahador na lang kayo. So ang family po, pag sinabing family o pamilya, dapat nag-e-exist po, dapat andoon sa loob ng pamilya yung anim na bagay po na yan. Unang-una, yung love. Pag sinabing love, okay, so alam naman natin nun, yung pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Ayun nga, tinaas nga yung baby, oh. Ano po, wala lang, ano lang siya kasi, ang tawag po sa shot na yan ay silhouette shot. Yan, natatandaan ko pa kasi ginawa din yun nung nag-photoshoot kami, nung kinasal kami. So, silhouette shot po yan. Yung ilaw dun sa likod, dito kukunan sa harap. Ganyan po nilitaw siya. Okay, parang anino. Okay, so yung love, yung pagmamahal sa isa't isa, mahalaga po yun. Na ito po ay na-express ng bawat isa, ng bawat pamilya sa isa't isa. Halimbawa, ang magulang, ano po, kayo po ba na-express niyo po ba yung love niyo sa inyong pamilya, sa inyong mga anak? O kayo ay nagtatrabaho na lang para i-provide lang yung pangangailangan? Kasi alam niyo po, nakakalungkot yun eh, no? Kung wala yung, hindi na, ano yan, yung parang nasa mind mo na lang na kailangan ko i-provide lang to, tapos pagkatapos mo i-provide, parang wala na. Ano po? So, hindi po dapat mangyari yan. Dapat yung love, andoon. Kasi yung love, yan po yung bind ng family, tandaan po natin. No? Yun yung nagpapatatag sa pamilya. Merong pagmamahal, yung magulang sa kanyang anak, at yung anak naman, merong pagmamahal sa kanyang mga magulang. Hindi yung pagdating ng bata, ang naiintindihan na lang ng bata ay humingi na lang o kailangan lang niya magkaroon ng mga bagay na ipoprovide niya. Gusto niyo po ba kayong mga magulang, ganun na lang yung turing sa inyo ng anak mo? Anay, pahingi ng bakon. Kunyari, si Albert. Nay, pahingi bakon. Di ba? Siyempre, si Ate Amelia. O sige anak, magkano ba bakon mo? Buti ka pa. Sana all. 100. Pangmayaman. Isa rin po pala yun. Titipirin niya yung 100. Okay. Very good. Okay. Mukha ka lang kasing mayaman eh, no? Okay. So sinabi niya, di ba? Tapos, naubos na naman, nagpegin ulit ng ganito. Tayo, pegin ng ganito, kailangan ko ng ganito. Alam nyo kapag gano'n, parang, di ba, pag titignan mo, gano'n na lang ba yung pamilya talaga na maitutuloy natin na magpo-provide ka lang at yung anak mo lang hihingi? So, dapat yung laban doon, napapractice natin. Pag sinabing love, andoon yung paggabay ng magulang sa kanyang anak. Alam nyo, isa ito sa problema sa Pilipinas. Kasi dito po sa Pilipinas, yung mga kabataan po natin, ang daming napapariwara. Ang daming mga kabataan na
Di ba? Pagtungtong nila ng mga naging teeners, alam niyo po, napakadelikado na ng mga age na yan eh. Pwede yang mabarkada, pwede yang mapunta sa pagdadrugs, pwede yang mapunta sa mabuntis ng maaga dahil nakikipag-boyfriend agad. Tapos yung magulang, di ba? Tatanong pa ng magulang, saan ako nagkulang? Di ba? Kasi ito yung problema, no? Parang ang nangyari na lang sa buhay, lalo sa Pilipinas, di ba? Ang kultura kasi natin, parang nagtataka ako bakit naging ganun yung kultura natin, parang yung mga tatay magpo-provide na lang. Ganito yung nanay, mag-aasikaso na lang. Hindi po ganon. Dapat pinapractice natin yung love. Tinatanong nyo yung inyong mga anak, anak, kumusta ka na? Anak, ano ba nangyari sa iyo sa loob ng isang buong araw? So yung love, pagbibigay din po yan ng quality time sa ating pamilya. Baka naman nagkikita-kita na lang kayo, parang hindi rin kayo magkakakilala, lalo na ngayon. May kanya-kanyang cellphone. Actually, yung tao ngayon, parang hindi lang isa yung cellphone niya. Di ba? Okay. So, minsan dalawa, di ba? Minsan may luma na, nagsawa na, ay, pili mo ako uli ng isa pang cellphone. Okay. So, pagdating niyo sa bahay, kanya-kanyang tingin ng cellphone. Di ba? So, nawawala na yung pagpapayaman doon sa ng pamilya. Payamanin po natin ito sa ng family, yung love. Iparamdam ng magulang sa kanyang anak yung pagmamahal. Kasi kapag ang anak, naramdaman niya yung pagmamahal, natuturuan mo yung anak mo na magkaroon din ng pagmamahal. At alam niyo po, kagandahan, kapag ang anak mo naturuan mo, paglaki niya, gagawin niya rin yun sa kanyang pamilya. Bakit nangyayari ngayon? Sa panahon po natin, nagkakapamilya rin yung mga anak nyo, pero ganun din yung sistemang ginagawa. Why? Hindi nila kasalanan yon. Yun yung kanilang nakalakihan, nakasanayan. Kaya nga, yung kulturang mali, dapat, ang tawag doon, itama. Baka naman masyado kang mahigpit, pero hindi naman nararamdaman ng anak mo yung pagmamahal. Meron kasing ganun eh. O disiplinarya ka, ang tanong, sa pagdidisiplina, andun yung love. Amen. Amen ba ron? Yan. Baka ramdam lang ng anak mo, isa kang maton. Di ba? Maton ang dating mo sa kanya. Ano pa? Isa kang, ang tawag dito? Isa kang matapang na magulang. Alam niyo, may mga anak na kaya lang sumusunod sa magulang, hindi naman niya mahal yung magulang dahil lang natatakot. Dahil lang sa authority ng magulang. Kayo mga magulang, gusto niyo ba yun? Mahirap po yun. Ano po? Okay, ano nga po, ba't nawala po itong dito po sa screen? Okay, so dito lang ako titingin. Okay, yung love, tapos yung pagkakaisa, yung unite, nagkakaisa. So dapat, naiyaano po natin sa pamilya po natin yan. Meron yung pamilya nagkakaisa, kakaintindihan, na merong ugnayan yung anak sa kanyang ama, then yung support, syempre. Diba? Okay, sinusuportahan natin. Hindi lang yung support na sa pangangailangan, mga kapatid, baka support, napaproduce ko naman yan, na provide. Yung support na tinatawag, yung suporta sa bawat isa. Meron kang ginagawang pagsuporta sa anak mo, diba? Halimbawa, meron siyang mga gagawin. Di ba? Ito yung problema minsan eh. Meron siyang gagawin, nakita mo, meron siyang skills. Imbis na encourage mo siya, ano ba naman pinaggagawa? Tigilan mo nga yan. Di ba? Imbis na maalo yung magkaroon siya ng confidence sa kanyang sarili, tinuturuan mo siyang tingnan yung kanyang sarili na walang magagawa. So isa yan sa mga kailangan po nating may ayos. Suportahan natin sila. Hindi i-reject mo. Di ba? Baka sa isip mo, hindi nasasaktan. Tandaan po natin, ang mga anak niyo po, maramdamin po yan. Minsan hindi lang pinahahalata. Okay? So, sumunod po yung firm. May pagiging matatag. Yung pamilya kailangan talaga maging strong. Amen. Gaya ng pagtatanim mo, di ba pag nagtatanim ko, yung pinoproduce ng halaman, kakaroon siya ng ugat. Para maging matatag. Sa pamilya, dapat
Meron tayong strong family, meron firm, matatag na pamilya na na ating inaalagaan. Tapos sumunod po yung blessed. Yan. So, pangatlo yung direction. Ayan. So, yung pagpapala kasi, yung blessed, gawa na po ng Panginoon yan. Amen. Kapag tayong mga tao, sa pamilya natin, ginagawa natin talaga yung, actually ang tawag po sa pamilya niyan is godly family. Amen. Yan yung design ng Diyos sa pamilya. Hindi tayo yung nagde-design. Hindi tayo nagsasabi kung ano yung gagawin natin. Dapat tayong mga mananampalataya, inaalam natin kung ano ba yung gusto ng Diyos na gawin sa ating pamilya, na yun naman yung ating susundin. Minsan kasi dami nating pamantayan. Di ba? Ang dami natin gustong gawin. Ang tanong, yung gusto mo bang gawin, nakaangkop ba dun sa sinasabi ng Biblia? Tandaan po natin, ang pagpapamilya dapat naka-establish po yan sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Hindi lang po basta pamilya. Nagkapamilya ako, meron na akong anak. Hindi po ganon. Dahil ang pamilya, tinatag po yan ng Diyos. Amen. At ang pamilya, sa Diyos po yan talaga. Amen. So, hindi dahil sa iyo magiging matagumpay ang pamilya mo dahil sa Diyos. At ang kailangan mo lang, kung ano yung mga kulang, kung ano yung mga bagay na dapat itama, kailangan gawin, ginagawa po natin. Para doon sa pagsunod sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Then the blessing will follow. Amen. Makikita mo, tandaan po natin, kapag ginagawa po natin to, yung loob ng pamilya po natin, gumaganda yung samahan ng pamilya. Mas napapamahal yung mga anak nyo sa inyo. Amen? Mas mamahalin kayo ng mga anak nyo kasi bakit? Nagiging tama yung pagtuturo nyo. Kaya nga tatawagin yung pamilya nyo na blessed. Kasi bakit? Kasi meron nangyayari sa loob ng bahay. May pagsunod ayon doon sa disenyo ng Diyos at yung panghuli, may direksyon. Amen. Tandaan po natin, ang direksyon ng pamilya, hindi dahil ang authoritarian kasi dyan, syempre, yung mga magulang. May authority. So, gusto ko lang ulitin, no? Dito kasi sa Pilipinas, hindi gaano yung authority ng father. Kaya nga tinatawag yung mga tatay dito sa Pilipinas na ano po? Okay, under the Messiah. At yung mga babae naman, tuwang-tuwa. Takot sa akin yan! Isang tawag ko lang dyan. Nanginginig. Okay, napanood ko po no? Sa TV. Sabi po nung, pare! Bakit kayo yung kanyang kainuman? Kasi naglasing siya Kasi masama na yung loob niya. Pare, inom tayo kasi masama yung loob ko Sige pare, inom tayo. Di uminom sila. Tapos nung medyo may tama-tama na sabi nung kumpare niya, pare, hindi dapat ganyan nangyari. Hindi ka dapat pumapayag na si kumari yung kumontrol sa'yo. Ikaw yung lalaki. Pare, brusko ka. Meron ka pang tato. Hindi dapat ganyan. Oo nga, pare. Dapat hindi ako pumayag na ginaganon ako ni kumari. Tapos mamaya-maya po, dumating ang asawa. Tintoy! Tintoy! Pare, yung sinabi ko sa'yo, huwag mong kalimutan. Gawin mo. Oo pare, gagawin ko na ngayon. Ano yun? Sabi niya gano'n. Magsahin ka na! Sabi ng asawa. Ilang gatang! Okay. So, naging matigas kaso ganun pa rin. Okay. So, kayo mga babae, tinanong ko lang po ito kasi mahalaga po ito Sa kultura kasi natin, parang yan, sa kultura kasi natin, parang ang nangyayari, ganun po parang tanggap na ng kultura. Alam niyo ang Pilipinas, isa sa dahilan bakit hindi umuunlad. Alam niyo po yan? Matatalino mga Pilipino. Minsan kasi yung leadership ng lalaki nawawala. Nawawala yung leadership sa loob ng pamilya. Inaangkin na ng babae. Balikan niyo po yung Biblia. Sino po ang kanino po ang leadership? Mga babae, magsabi po kayo. Nakalino po? Bakit inaagaw niyo yung leadership? Di ba?
Lalaki po. Hindi nyo ba napapansin sa Bible yung mga binabanggit doon yung angkan, lalaki po yung head sa angkan? Diba? Representation ng kanyang angkan, lalaki, yung ano. Kasi yung authority, nasa lalaki po talaga. At pwedeng hindi naman ganon yung, ang tawag dito, pwedeng hindi naman ganon yung gusto mangyari ng babae. Kasi minsan alam nyo, ito sa mga tatay, kasi minsan alam nyo, hindi nyo kasi naipapakita yung authority. Lalamya ka. Wala ka namang ginagawa. Eh, anong gagawin ng asawa mo? Ite-take over. Di ba? Alam nyo naman payabayaan niya, kaya nagiging mali sistema. Ano? Huwag po tayong papayag na gano'n. Sa mga babae, lalo na pag Kristiyano po kayo, huwag nyo i-take over. Tulungan nyo yung asawa nyo. Di ba? Kung hindi nyo man napapansin, tulungan nyo siya na, sabihin mo, ikaw yung ama. Dapat ikaw yung tumitindig sa kanan, hindi ako. Di ba? Magiging under ka, tatawagin ka ng mga kumpare mong under Isaiah. Di ba? Okay. So kapag ganun ginawa po natin, magiging maganda po yung flow ng pamilya po natin. Paki-slide nga. Okay, sabi niya po rito, meron pong verse dito, sabi niya, kung ano ang itinanim, yun din ang alimin. Sa Galatians chapter 6 verse 7. Sabi niya dyan, you reap what you sow in life and in the family. Kaya nga kung ano yung tinatanim po natin eh. Di ba? Sa pamilya natin, yun yung aalihin natin. Kung mali yung sistemang tinanim natin, magiging mali din ang sistema sa loob ng pamilya at ang sistema na yon ay e-epekto sa kabuuan ng ating pamilya. Ayan. So dapat, mga kapatid, itama natin, iayos natin yung biblical way ng pagpapamilya. Dapat nga ganito ang tatay ang nangunguna sa simbahan. Tama po ba? Kasi yung authority na ganito po, tingnan nyo, pag nag-bring ka ng tao, di ba? Pag nagsishare, experience naman ng mga churches to eh. Di ba? Magsusolving ka, nag-share ka ng gospel, na-share mo yung anak. Yung anak pa, madadala niya agad yung buong pamilya niya. Ang hirap. Di ba? Ang hirap dalhin. Ganun din yung nanay. Kasi yung nanay, laging inaabutan natin sa bahay. Kaya nga marami nakakakilala nanay eh. Kaysa sa tatay. Kasi bakit? Kasi lagi mo silang inaabutan ng doon. Eh yung mga asawa, kung nasa sabungan, nasa inuman. Di ba? Okay. Nagtutumpada. Okay, kaya karamihan ang abutan sa bahay, yung mga nanay, mga babae. Pag na-share mo yung babae, hirap din yung nanay. Hindi niya rin madala agad. Pero kapag ang tatay, ang nawin mo, kaya ba ng tatay dalhin ang kanyang buong pamilya? Ang hila mo namang tatay. Di ba? Kung di mo madadala yung buong pamilya, tandaan po natin, kapag lalaki ang nadala mo, di ba? Madadala mo ang buong pamilya. Liban na lang kung hindi siya under. Okay. So, madadala mo buong pamilya. Kaya nga, napakahalaga po nung ng tawag dito? Yung father image po sa family. Hello? Napakahalaga. Huwag po natin pabayaan na parang yung pagiging father natin, inanakan mo lang yung asawa mo, pero yung responsibilidad, hindi mo naman ginagampanan. So, mahalaga po yun. Kasi, makikita mo yung anak mo kung anong klase. Sa pamamaraan na ginawa mong pamumuno o pamantayan sa loob ng inyong tahanan. Kapag ang mga bata hindi marunong gumalang, sino po ang napupulaan? Magulang. Sa amin po, kultura po namin dahil tatay ko po Kapampangan, doon po ang kultura laging nagmamano. Kung 50 yung uncle mo, mamanuhan mo po lahat yan, kaya pag mano mo, hilo ka na. Hindi, ganun po talaga. Pagka hindi ka nagmano, papagalitan ka ng magulang mo. Sabihin, ba't hindi ka nagmano sa uncle mo? Importante po yun sa amin, yung respect. Kasi pinapakita ng pagmamano is yung respect. Okay, so kapag anak mo, di ba sa kultura naman natin Pilipino yung pagmamano? Yung anak mo, hindi man lang marunong magmano. Pag nagsasalita, hindi man lang marunong mangupo. Tingin nyo, sino may kasalanan mo? Magulang. Kasi ikaw yung nagpapalaki. Hindi naman orphanage po yung anak mo. Di ba? Pinaalaga mo sana yung lumaki, kukunin ko na yung anak ko.
Di ba? Pinalaki mo yan. So, nasa sa'yo yung tawag dito, kung ano yung uri ng personalidad na meron po siya. Okay, sabi niya po rito, okay, paki-slide na sumunod. Yan. Medyo napuputol talaga dyan, ano? Napakaliit ng buto, pero pag itinanim mo, ito ay ang laki at ang dami ng bunga. So, totoo naman yun, no? Kung ano man ang itinanim mo, it has the capacity to multiply. Ayan. So, kung ano man ito itinanim mo, meron itong kapasidad na mag-multiply. Kaya nga doon pa lang sa pamilya, kung meron kang, sa pamilya pa lang, meron ka ng ginagawa, tandaan mo, yung anak mo na yan, magkakaroon din ng pamilya yan. Ibig sabihin nun, magpapamilya rin siya. Kung ano yung natutunan niya, kung ano yung na-adapt niya, yun din yung isasaling niya doon sa kanyang mga anak. At dito sa Pilipinas, nakakalungkot, tinatawag tayo bansa ng mga Kristiyano. Pero tingnan niyo yung sistema ng bansa natin. Parang hindi parang walang Kristiyano. Kasi bakit? Yung sistema ng government. Ang daming corrupt. Di ba? Okay. So, meron tayong magagawa. Mag-uumpisa. Tandaan niyo po, ang pagbabago, hindi nag-uumpisa sa leader. Kahit sinong leader umupo dito sa Pilipinas, hindi mababago Pilipinas. Mababago ang Pilipinas kapag ang mga Pilipino ay nagbago. Di ba? Hindi kaya ng isang leader yan kahit ganun. Gahanap kasi tayo, sobrang galing ng leader. Mga kapatid, wala sa galing ng leader. Andoon sa mga Pilipino mismo. Ang Japan po, mga kapatid, bakit nakabangon bigla? Napakabilis na nila, samantalang napakalala ano nangyari sa kanila nung binomba po sila ng atomic bomb, di ba? Sobrang lala. Tingin nyo, bakit naging sila sa mundo, nakilala? Kasi yung discipline, no? Yung kanilang pagkakaisa na kailangan natin gawin to para may mangyari. Amen? Yung ganun sistema, no? Ganun din po sa ating bansa. Ganun din po sa loob ng church. Kailangan may mangyari, kailangan may gagawin tayo. Mag-uumpisa po din sa pamilya po natin. Amen? Kasi minsan gusto natin umpisahan sa ibang tao eh. Di ba? Ang pag-uumpisa po ng pagbabago, mag-uumpisa sa loob ng bahay. Ulitin ko po, ang pagbabago nag-uumpisa dapat sa loob ng bahay. Kapag nangyari po yon, mas madali mong mawin yung ibang tao. Kasi bakit? Meron ka kasing patotoo sa loob ng bahay mo ganito. Ano po? Mahirap po magturo na hindi mo naman napapractice. Tama? Tuturuan mo ngayon yung na ganito gawin mo. Ang tanong, ginawa mo ba sa loob ng bahay mo yun? Ang epektibong pagtuturo ay yung naranasan na nagtuturo yung kanyang tinuturo. Hello? Experience is the best, sabi nga po, teacher, di ba? Yung naranasan mo, merong impact po yun sa mga tao. Kaya karanasan, napakahalaga po niyan eh. Ano? At yung mga karanasan na yan, nakakatulong po sa iba. So yan po yung mga nagaganap sa buhay po natin. May kapasidad na mag-grow. Sa simpleng paggawa mo niyan, hindi mo napapansin, no? Sa pamilya mo, ilalago dahil yung mga pamilya mo, mga anak mo, babae man yan lalaki, dadalhin po na yan hanggang sa paglaki. Sabi niya rito, sumunod na slide. Wait lang po Mayroon po tumaldan. Sabi niya po dyan, ano ang gusto mong itanim? Anihin at makita sa pamilya mo. Yan. So, kayo mga lalo rito may mga pamilya na gusto mong itanim o anihin at makita sa pamilya mo. Amen. So, mas maganda makita natin na yung pamilya natin, angkop sa sinasabi ng salita ng Diyos. Biblical, di ba? Yung ambience sa loob ng bahay, makikita po natin na ito yung umaangkop sa salita ng Diyos. Okay. So, next slide please. Sabi niya dyan, ito po, mapuputing bagay na dapat nating itanim sa ating pamilya. First is,
spiritually o pananampalataya sa Diyos. Yung spiritual na bagay. Okay, sa pamilya, dapat nade-develop po natin yung family. Alam niyo po, maganda sa pamilya, merong time na nagsasama-sama. Tapos yung magkakasama kayo, mananalangin kayo, sama-sama. Magbabasa kayo ng Bible, sama-sama. Alam niyo, maganda po yan. Kasi kami, naranasan po namin yan. Ang tatay ko kasi nag-abroad po. Way back sa 1982 po yata yan, nung umalis yung tatay ko nag-abroad sa Saudi. Pero yung kulturang nakalakihan po namin, tuwing gabi, meron po kaming devotion. Nanay ko nagtutoka, sasabihin niya sa ate ko, o ikaw yung magbabasa. Ako lagi po ako natutoka sa prayer, no? Sa prayer, natoka ko prayer, yan. So merong magbabasa yung mga kapatid ko ng bubulay-bulay kami, then after nun, nagpe-pray po kami. So ang ganda po nun kasi, bata ka pa lang, nade-develop na yung pagkakilala mo sa Diyos dahil yung magulang mo, inaakay kayo na sama-sama na mag-aral ng salita ng Diyos. So, yung iyong pagkakilala ay lumalago kasi natataliman ka. Amen. Kasi ang bata, yan yung po yung magandang taliman ng mga bagay na ituturo mo. Kasi fresh pa yan eh. Matabang lupa yan eh. Amen. Nag-a-absorb po yan talaga kung ano yung ituturo mo. So ito po yung dapat, yung spiritual na bagay na po natin. Ituro po natin. Di ba? Baka naman yung nanay, tatay, sila mismo yung walang oras dito. Ano po, mga kapatid, dapat may time po tayo dyan. Tingnan nyo po, isipin nyo, ilang oras inuubos mo sa pagtatrabaho? Di ba? Okay. Ang tanong, ikaw ba may oras ka pa ba sa patungkol sa mga bagay ng spiritual? Yun yung lagi nagsasuffer. Di ba? At yun naman yung gustong-gusto ng kaaway. Kasi bakit? Kasi wala tayong madedevelop na mahusay na leader. Tandaan po natin, ang mapoproduce lang ng Pilipinas mga corrupt. Kasi bakit? Walang kulturang nangyayari sa loob ng pamilya. Walang mga batang nade-develop. Tandaan po natin, mamamatay na yung mga matatanda na, papunta na yan sa ang tawag dito, yung palipas na sila. Ibig sabihin yan, darating pa mamamatay na yung mga matatanda. Sino yung susunod? Next generation. Next generation, di natin nahanda. Tingin nyo, may maayos yung Pilipinas? Hindi. Kasi bakit? Kung ano yung pinroduce mo, ganun din yung mangyayari. Kaya nga, yung nakakalungkot sa Pilipinas, parang anything goes na lang yung buhay ng tao. Kaya nga tayo nandito sa Pilipinas, andito tayo mga Kristiyano, para baguhin yung kultura. Para itama yung kultura ng Pilipino na mali. Na walang oras pagdating sa salita ng Diyos, walang oras sa pananalangin, dapat maibalik po sa loob ng pamilya yun. Sumunod po. Okay. Ayan, babasahin ko lang po dito, putol-putol po dun eh. Mabubuting bagay na dapat itanim, yung kanina po ito ng pagpamilya, yung kanina, spiritually, ngayon naman po, love. Yan, pagmamahalan at pagmamalasakit. Ayan. So, mahalaga po yun eh. Yung natalakay ko na po kanina, kasi na-i-flash po natin yung may patungkol doon sa love. So, kailangan talaga yung pagmamahal, totoo naman po yun eh. Yung nagpapakapagod ka sa trabaho para lang makapag-aral yung anak mo, para lang meron silang pagkain, para meron silang supply. Totoo po yun, mahal niyo yung anak nyo. Ano po? Walang duda po yun. Pero hindi lang po doon natatali yung pagmamahal. Meron pa pong mga bagay na dapat kang gawin. So, yung pagmamalasakit. Yung pagmamahal kasi, hindi lang nagpo-provide ka. Yung pagmamahal, even doon sa kanyang personality, sa kanyang buhay, dapat nakikialam po tayo. Meron tayong pakialam, meron tayong malasakit. So, tinutulungan natin yung anak natin na maging mabuting bata, mabuting tao hanggang sa kanyang paglaki. Amen. So kaya nga po, kailangan maramdaman yun. Amen.
ng inyong pong pamilya, ng ating pamilya. Sumunod po. Okay, respect. So nakakailan na po tayo? Tatlo. Ano yung una? Spiritually, yung sa buhay pananampalataya, mapaunlad natin. Pangalawa, yung love. Magkaroon tayo ng talagang totoong malasakit sa ating pamilya, sa ating mga anak. Yan, sa respect. Ano po yung nakikita niyo po dito? Sa picture. Okay. Ayan, no? Yung kultura natin, yung nagmamano, no? Si Lola Basha po yata yan. Ayan. Tapos yung mga apo humahalik sa kanilang lola. Ano po? So, alam niyo, nakakatuwa yung mga batang, alam ba, pag nakita kayong, tita, tito, yung nagkikiss. Alam niyo po, tuwa ako dun sa mga ganung mga bata eh. Yung pag, ay, tita, yung magkikiss na gano'n. Nakakatuwa yun kasi meron siyang pagmamahal sa'yo. Ano? Meron siyang respect. Okay. So, ito po, mahalaga. Yung respeto. Tinuturo dapat natin ito. Pag yung mga bata pa lang, di marunong mangupo, pakainin nyo daw po ng upo. Totoo po ba yun? Mangungupo ba yung bata? Ibig sabihin pala, upo lang ang solusyon. Hindi po. Di ba? Ano lang yun? Tawag dito? Kwentong kutsero lang po yun. Mangungupo ang bata, di ba? Kung tuturuan mo. At the same time, ikaw na tatay, marunong ka rin mangupo sa magulang mo. Baka naman kasi nakikita ng anak mo, ikaw mismo na tatay, hindi ka marunong mangupo sa nanay mo. O nay, saan ka sige nay. Di ba? Okay. Di maisip ng bata, ay, pwede pala yun kahit di mangupo. Di ba? Tapos magagalit ka sa anak, ba't di ka na mangupo? Di lang masabi ng anak mo, tay, namana ko lang yun sa'yo. Di ba? Okay. So, nakakatuwa po, yung makikita mo yung mga tatay na nangungupo sa magulang nila. Ginagawa niyo po pa po ba yun? O parang, kahit may edad na kayo, pag nakita niyo yung nanay niya, parang hindi na nangungupo. Dapat nandun pa rin po yun. Sign of respect po yun. Lalo na sa mga elders. Amen. Okay. Kami po kasi nasanay sa ganun, no? Uncle, tita, kahit ka mag-anak na lang namin, mamumupo ka talaga. Kasi mahalaga po yun. Actually, hindi lang talaga kultura dapat yun eh. Yun yung tama na maituro natin. Na marunong rumispeto. Kasi alam nyo, kapag ang bata marunong rumispeto, magiging mabuting bata. Hindi yan magiging mapagsamantala. Kasi bakit? Kasi meron siya respeto sa kanyang kapwa. Hindi yan gagawa. Hindi niya gagawa ng masama yung kanyang kapwa. Kasi bakit? Meron kasi siyang respeto sa ibang tao. Ano po? Kaya mahalaga po yan na maituro po ng ating mga kapatid. Yan sa pamilya. Pang-ilan na po yun? Pangatlo, ano po? Pang-apat. Yan, medyo binibilisan ko na lang po. May mga slide pa po kasi ganun dito. Positivity. Yan. So ano po ba yung positivity? Pananaw, pag-uugali at pananalita. So maging positive sa pananaw, maging positive sa pag-uugali, maging positibo sa pagsasalita. Okay, kasi ganito po yun eh. Ang taong negatibo, mga kapatid, hindi siya magpo-produce ng positibong bagay sa kanyang sarili. Why? Kasi negatibo siya. Kaya nga yung mga taong negatibo, huwag ka na mag-expect na magiging positibo. Nasa karakter na ng tao yun. At yung taong negative, wala na nakikita mabuting bagay yan. Ang taong negatibo, makikita niya puro hirap. Lahat na lang mahirap sa kanya. E di umupo ka na lang, magkape ka na lang, mahirap pala lahat sa iyo, kumain ka na lang. Di ba? Okay. So wala lang. Lahat na bagay na gagawin natin, merong aksyon. Tama? May hirap, merong sakripisyo. Ano po? So, kapag yan po ay naturo po natin, una yung pananaw, no? Paano ba yung pananaw ng mga ano po natin? Baka yung pananaw niya laging negatibo. Di ba? Alam niyo, kapag ang pananaw ng tao na negatibo, laging takot yan sa kanyang gagawin. Kasi, hindi pa nga, yung pananaw kasi,
advance ka masyado. Hindi pa nangyayari, pero yung resulta, meron ka na. Yun po yung pagka yung pananaw mo mali. Hindi pa nangyayari, ano agad sa'yo? Negative agad. Okay. So, sa madaling salita, masyado kang advance. Baka galing ka sa Mars, no? Hindi ka hindi ka talaga Pilipino, no? Baka alien ka, masyadong advance yung alam mo, meron ka lang prediction na magaganap, no? So, yung pananaw natin na positibo sa future. Di ba? Tumanaw ko sa future. Di ba? Positibo dapat. Naalaman na ang pananaw mo sa ano, may mabuting bagay na magaganap na mangyayari. Tama po? Kasi bakit? Hawak ng Diyos yung buhay po natin. Hindi tayo yung may hawak. Ang may hawak ng picture is the Lord. Ang kailangan lang natin maging positibo. Paano magiging positibo? Panghawakan natin yung salita ng Diyos. Amen? Kapag hawak mo yung salita ng Diyos, either na nangyayari ay negatibong bagay, pero nangahawakan ka sa salita ng Diyos, nagiging positive yung isip. Okay, paano po nagaganap yun? Tingnan niyo po yung buhay ni Jose. Di ba? Okay. Tingnan niyo ba yung nangyari sa buhay ni Jose? Puro positive yung experience niya. Negative po yung experience. Pero yung kanyang pananaw, yung kanyang pag-iisip, ay nakahook doon sa salita ng Diyos. Tinitignan niya lagi na, iyon ay kalooban ng Diyos. Kapag kalooban ng Diyos, di ba? Ano man yung mangyari, meron siyang gagawin dakilang bagay. Dahil ang Diyos hindi gagawa ng masamang bagay. Ang gumagawa ng masama, sino? Di Satanas. Ang gumagawa ng mabuti, ang Diyos. Ngayon, even yung mga worst thing ginagamit ng Diyos, ano po? At makikita natin yung nakaka-amaze na gawa ng Diyos kasi bakit? Yung negatibong bagay ginamit niya para ikaw ay mapagpala. Kagaya kay Jose. Hindi nangyari kay Jose. Di ba? Sasabihin mo bang si Jose magiging, di ba? Sunod sa pangalawa sa Parao? Hindi. Sa kanyang kalagayan. Pero, walang bagay na hindi mapapangyari ang Diyos. Di ba? Dahil positibo siya, hindi niya sinisira yung kanyang hindi niya sinasabi sa Diyos. Hindi naman totoo yung mo, at nagiging tapat ako, hindi mo naman ginagawa eh. Tandaan po natin, hindi mo makakwestiyon ng Diyos. Ano man yung gawin niya, manatili kang tapat, manatili kang positibo sa iyong kaisipan. Panghawakan mo yung kanyang salita. At kapag nagiging positibo po tayo, tandaan niyo po, sasabay po din yung ating pag-uugali. Amen? Kapag negatibo ang tao, hindi maganda ugali. Lagi na lang, parang lagi siyang nawawalan. Ano po? Ako po yung taong hindi ko tinitignan yung gano'n. Kahit wala na ako. Kahit wala akong kakainin. Basta makatulong ako, yung importante sa akin. Eh sa awa naman po ng Diyos, ano? Sa awa naman po ng Diyos, hindi naman ako pinagkulang. Kasi bakit? Kasi yun yung tama. Ano? Kasi kapag nadala mo sa ugali mo yun, magiging maramot ka. Kasi bakit? Iniisip mo lagi kang mawawalan. Ano? Mahirap po yun. Di ba? Kahit nga sa Diyos, pabibigyan mo sa Diyos, para mawawalan ka pa rin. Di ba? Si Lord na nga bibigyan mo, di ba? Tinuturuan ka lang ni Lord. Parang ganito lang yun eh, di ba? Naalala ko po nung bata ako, kaya nabiyak yung ano ko rito eh. Meron po akong biyak na malaki po dito sa ulo ko. Parang ganyan po yata kahaba oh. Niloloko ko na lang yun iba para hindi ako anahin. Sabi ko, nakipagtagaan kasi ako nung hindi po, nalaglag po kasi ako sa upuan. Sa Catholic Church po yun. Binigyan ako ng candy ng tatay ko. Maraming candy, binigyan niya ako. Tapos yung tatay ko humihingi ngayon. Humihingi ayaw ko bigyan. Atras ako ng atras. Yan yung kuwan, di ba yung pahabang galang? Yung kuwan. Atras ako ng atras, wala na pala akong maatrasan. Pag atras ko, may kanto po yung simbahan. May iris na gano'n, na gano'n. Tumama po doon yung ulo ko. Biyak ang ulo ko. Sabi nga ng nanay ko, dali ka ng tatay mo, wala kang malay eh. Pero ito po talaga, biyak, kaya nakakapako pa eh. Kaya ito po nagpapaalala na huwag kang hindi ka madamot. Baka mabiyak ko din yung okay, hindi. Ano lang naman po yan sa bata, no? Natural lang. Pero turuan mo yung bata, pag lumaki, kung ano yung makikita sa magulang. Actually, yung pagiging matulungin po namin, nakita ko po sa magulang namin.
may nagturo. Kung wala magulang na nagturo, tingin nyo, magiging ganun. Hindi, hindi ka magiging matulog. Kasi nasa way ng pagpapalaki po ng magulang. So yung pagiging positive na, huwag mong isipin mawawalan ka. Para kay Lord, makatulong ka, si Lord yung bahala sa'yo. Ganun din sa pagsasalita, pananalita. Positibo dapat yung lumalabas sa ating bibig. Okay. So, mahalaga po yan. At malaki ang kinalaman ng magulang. Pag sumunod po, sige po, konti na lang po yung slide. Discipline. Ayan. So, yung discipline, mahalaga po yan. Amen? Lahat po yan, pinapatupad. Sa loob ng church, sa loob ng eskwelahan, sa gobyerno. Kasi pag walang disiplina, walang mangyayari. Ang disiplina po ay kaayusan. Amen? Sistema sa ikagaganda, ikauunlad ng ating bayan. Di ba may slogan natin? Di ba? Ano ba yung slogan yun? Para sa kaayusan, yun yata na. Para sa kaayusan, disiplina ang kailangan. Ano ko lang yun, bata ako, di ko alam kung kaninong panahon yun eh. Parang, Marcos pa yata yun ha? Ayun, yun. Para sa, yun, yung mga matatanda, alam yun eh. Sa ikaulad ng bayan, yun pala yun. O, tama po kayo. Kasi mas matanda kayo sa akin eh. Disiplina ka. Panahon po yun no? Marcos, no? Marcos, o yun. Okay, si Apo Lakay. So, discipline. Maganda po yung discipline. Kasi, mas magiging mabuting tao, inyong pumanganak, at magiging isang mabuting mamamayang Pilipino. Hindi lang yun. Dahil po sa church, no? Malaking tayo dapat kung na ipapatupad ng discipline. Okay, so meron pa po. Communication. Tapat, bukas na komunikasyon. Yan, kailangan meron po tayong communication sa atin po, mga anak, mga nanay, mga tatay, taas nga po kamay. Okay, kayo po ba nakikipag-communicate pa sa inyong mga anak? O dumating yung anak nyo, hindi mo man lang tinanong? Natulog yung anak nyo, hindi mo man lang tinanong? Kumain yung anak mo, hindi mo man lang tinanong? Lumayas na, pumasok ulit sa trabaho, hindi mo man lang tinanong? Ang tanong, may communication ba kayo? Ang tawag po doon, sound of silence. Di ba? People speaking without listening. Okay. Mayroon po yun. No? Sa bahay nyo, sound of silence. Eh sa amin bahay, punta sa bahay, payapa. Kaya kung pala payapa, walang pakialam. Mayroon po yun. Dapat open communication. Kasi sa pagkikipag-communicate mo, nalalaman mo yung kanyang kalagayan. Nalalaman mo kung may problema siya. Nalalaman mo kung ano yung pagdadaanan niya. At sa isang magulang, mga kapatid, mahalaga to, kaibiganin niyo po ang inyong mga anak. Huwag kayong magiging halimaw sa paningin nila. Hello? Pastor, ganun po ba? Oo, mga kapatid. Nagiging halimaw kayo kapag yung anak nyo puro takot na lang nararamdaman, nakita ka pa lang, nangikilig na. Ayun na si tatay. Ayun na. Diba? Diba? Pag nakakita ka ba ng halimaw, di ka ba matatakot? Diba? Di mga batang takot sa tatay, nagiging diba? Nanginginig eh. Okay. Huwag kayong maging yung feeling ng alam mo, nakita ka natutuwa. Yun yung maganda. Yung, andyan na si tatay, di ba? Okay. Andyan na si nanay. Hindi yung, andyan na si tatay. Dali niyo po. Itakot. Pangit po yun. Hindi maganda. Dapat ang napipil po sa anak mo ay excited siya na makita ka. Nangyayari lang yung kapag na-develop mo yung communication. Lagi kayong mag-usap ng anak mo. Kausapin mo. Kahit hindi siya mag-open ng conversation. Alam mo kapag naging kaibigan yung anak nyo, lahat na nangyayari sa kanya, sasabihin po sa inyo. Tanungin ko po kayo, gusto nyo ba yung anak nyo hindi nagsasabi, sa kaibigan sinasabi yung mga malalalim na problema niya? Pasakit yun sa magulang. Di ba? Mas maganda yung anak nyo ay nagsasabi po sa inyo. Amen. Ikaw ba, Albert, nagsasabi ka ba sa mama mo? Sa papa, puro hingi lang ng baon. Umayos ka. Okay. So, hindi, ano po yan, nag-aaral na mabuti. Nag-aaral po ba na mabuti po ito? Okay, kasi may kinumanta sa akin, kinakabahan ako, Pastor. Baka, pagalitan ako, mababa. Hindi na mababa, no? Okay. Okay, so sumunod po, sabi niyo niya,
and a lot more. Ayan. O, dyan po tayo magtatapos. Loyalty, vision, integrity, correct image, humility, honesty, maturity, gentle, peaceful, kind, generous, compassionate, peaceful, fair, trustworthy. Ang dami po na kailangang matutunan ng inyong pamilya. At dito po sa Acts, basahin po natin. Sabi po niya diyan, Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Joshua 24:15b. But I and my family, we will worship the Lord. Actually, isang ano po nito, we will serve the Lord. Ano yung isang translation? Okay. Kasi si Joshua po, nilid niya yung family niya, hindi niya iniwanan na naglingkod siya kay Lord. Diyan muna kayo. Maglilingkod ako kay Lord. Kasama niya na lilingkod. Kasi ang masayang paglilingkod po, hindi lang ikaw yung mag-isa. Kasama mo ang buong pamilya mo na naglilingkod kay Lord. Sino po rito yung nanais sa puso niya na, Pastor, gusto ko yung pamilya ko. Lahat kami sama-samang nagsisimba. Sumasamba kay Lord. Tapos happy kamay niya. Di ba pangarap po natin yan? Huwag ko kayong mahiya. Gagawin po natin yan. At wala pang isip-isip kay Lord. Amen. Kailangan nilang mag-step. Kung yung mga bagay na napag-aralan natin, hindi nila nagawa, hindi pa po huli ang lahat. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat kasi bakit? Buhay pa ho kayo. Di ba? Okay, buhay pa ho kayo kasi bakit? Kaya pang iayos. Magagawa niyo pa, umpisahan niyo lang. Malilibago lang anak mo ba? Si tatay, di naman magalit kinakausap pa. Daya, kamusta? Anak, ano muna tayo? Labas muna tayo. Anong tayo ng milk tea? Sagot ko. Di ba? Kailangan may mga ganun eh. Quality time. Bigyan mo ng quality time pamilya. Sa ibang tao, nagagawa mo eh. Tama? Sa kaibigan mo, nagagawa mo. At sa pamilya mo, hindi mo magawa. Di ba? Pamilya mo yan eh. Panghuli po, sabi niya rito, dito po tayo magtatapos, ipanalangin at kanselahin ang lahat ng pangit na itinalim sa ating pamilya. Ipanalangin natin ang healing para sa ating mga pamilya. Ipanalangin na tayo ang maging simula ng pagbabago sa ating pamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umaga po ito at sa mga pamilya po na ninyo, mga kapatid. Gusto ko lang banggitin. Kaya may kumukontra yata ito na. Gusto ko lang banggitin. Ito po yung nais ng Diyos na mangyari sa pamilya po natin. Godly family. Isang pamilya na ang talim ay mabubuting bagay na nagmumula sa Diyos. At ito po yung kalooban ng Diyos sa ating pamilya. Sige po mga kapatid, tayo pong lahat dito kayo. Tayo po ay manalangin. Lord, nagpapasalamat kami sa umaga po ito sa biyaya ng iyong salita. Na mahalaga, Panginoon, ang pamilya. Ang pamilya ay binuo mo po. Ang pamilya, Panginoon, ay ikaw yung may akda ng pagpapamilya. Lord, nalangin ko po na yung mga bagay na dapat iayos, mga bagay na dapat namin i-apply, particularly ng mga magulang, Panginoon, ay makita po yung kahalagahan po nito upang, Lord, magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng isang matatag na pamilya, magkaroon ng pamilya, Panginoon, ang naghahari ay pagmamahalan. Isang pamilya na godly family, Panginoon, pamilyang naturuan ng iyong mga salita. Lord, sa umaga po ito, dumadalangin po ako sa mga pamilya ng aking mga kapatid na nais po nilang maabot, nais nilang madala yung kanilang buong pamilya. Dumadalangin po ako sa kanila, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa kanila na maumpisahan ang mahalagang bagay po nito, Panginoon. Sapagkat ikaw yung tutulong sa kanila upang mapangyari yung kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng pag-a-apply ng salita mo po ito na amin ang pag-aralan sa umaga po ito. Salamat po sapagkat meron kang magandang plano sa aming pamilya. Salamat po, Lord, at meron kang, Lord, prototype na dapat naming tularan, halimbawa ng isang pamilya, Panginoon, na nais po makita sa bawat isa po sa amin. Dalangin ko po, Lord, ikaw ang Diyos na kumilos sa puso, sa buhay ng aking mga kapatid. At may isagawa po nila ito sa kanilang pamilya upang, Lord, magkaroon ng maayos na samahan, relasyon, magkaroon ng pagmamahalan, pagtutulungan,
Lord, sa loob ng pamilya, isang pamilyang matatag, na ikaw yung naghahari, ikaw po yung namumuna. Maraming salamat po sa iyong salita, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen! Amen. Salamat po, Pastor, sa biyayang mensahe. Dako po tayo sa tithes and offering. Para po sa encouragement, natawagan po Brother Ray Acosta. And para po sa usher, Brother Bernard Pinto. Ano Tagalog? Ito po yung ating tithes and encouragement. Sapagkat kayo na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makita ko natin dito yung pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Anong binigay niya? Ang kanyang anak ang binigay sa atin. Hindi siya nagbigay ng kung ano Special yan, yung anak niya. Tayo anong maibigay natin sa Diyos? Hindi ang pag-ibig din natin sa Kanya. Suklihan natin din ang pag-ibig. Kung mahal natin ang Diyos, magbibigay din tayo sa Kanya. Kasi ang naging bunga ng Kanyang pagbigay ng Kanyang anak, ang naging bunga po niya ay ang kaligtasan natin lahat. So hanggang ito, na-encourage ko tayo po na tayo naman magbigay ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Sige po. Ako, Brother Ray, para po sa ating usher, natawagan ko Brother Bernard Pinto. Habang inaabot po natin hiling at pagbigay. Atin po manalili ang panalangin na ating atin. Panginoong makapangyari at lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umaga nito. Sa araw na ito, para po sa ito, Ama. Panginoon, dala po namin ang aming handog sa umaga nito upang magamit sa mga pangangailangan sa aming iglesia. Naway kalugod mo, Panginoon, ang handog na ito. Ganon din po, Ama, sa aming mga trabaho, sa business ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong pinagkalob sa amin, sa aming pong buhay, na araw-araw mo pong patuloy na binibigyan ng lakas at karunungan sa aming pong buhay. Salamat naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, dako po tayo sa gawain po ng finance or project ng finance, yung 5 piso mula sa puso. Malaya po tayo sa harapan at maglalaro. Ayun po umaga, recognize din po natin yung mga young teeners na kasama po mula po sa Rosario. Kayo po yung mga young teeners natin. Taga saan po siya? Sa Burgos. Palampakan po natin ang Panginoon. So ito po yung mga susunod na generation na leaders po sa church natin. Opo, mga 13 pataas. So nagpa-practice na po
nila na in the future sila naman po yung mga leaders po dito sa ating church. Sige po, tayo po ay muling magpuri sa Panginoon. Nawitin po natin no other name. Panginoon, salamat po sa iyong mga salitang aming napakinggan. Salamat sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat, Lord, sa iyong mga plano sa aming mga buhay, sa aming pamilya. Dalangin ko po, Diyos, ikaw ang sumama po muli sa bawat isa po sa amin. Gabayan mo po ang aking mga kapatid. Gain po ang kanilang buong pamilya. Ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapalalim, Panginoon, sa pananampalataya ng bawat isa ay maranasan. Ikaw ang Diyos na patuloy na manguna po sa bawat isa po sa amin. At sa isang linggong aming tatahakin, Lord, masumpungan mo kami na ginagawa, sinusunod ang iyong kalooban. Maraming pong salamat sa pagtataas ko po ng aking kamay. Iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakinipisan ng diwang banal. Ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen! Amen!